Magandang araw po sa inyong lahat. Salamat po sa Diyos, sa Panginoon at sa Espiritu Santo. Welcome po sa ating channel, Ode Alteram Partem. Let us hear the other side. At matagal-tagal akong hindi nakapag-live at talagang namimiss ko din ho. Welcome, sana kayo ay masaya kasama ang inyong pamilya at kung kayo'y nag-iisa ay masaya kayo sa Panginoon. At talagang masaya, bagaman mahirap man ang buhay ay masaya pa rin. Kailangan nating maging masaya. O, ang sabi nga sa kasabihang Tagalog, tawanan mo ang iyong problema. The indomitable Filipino spirit, the resilience to survive. Itong kinakaharap kong suliranin una sa buhay ko, biyaya pa rin ito. Dahil nakasada man yan sa Biblia, sabi ng sinulat yan ni Apostol Pablo sa Roma Romans 3:5, Romans 5 verse 3 to 5 o Romans 3 verse, tingnan ko nga. Maganda binabasa pagka nag-aalangan ka, mas maiging binabasa mo, hindi lang na memorize mo. No, tingnan natin sa Romans 5:3 to 5. Tama nga. Nasa Romans chapter 5 verse 3 to 5. Opo, buksan nyo po ang inyong Biblia at sana mabasa ninyo. At gaya nga ng sinasabi ko, meron pong sekreto dyan. So kung ano man yan, yung tinutukoy kong sekreto, ay subukan nyo lang ho, buksan ho ninyo ang inyong Biblia. At sana mabigyan ho kayo ng liwanag, biyaya ng Diyos na kayo'y naghahanap ng kanyang mga salita. Nakasulat din yan nasa Awit 53 verse 2 or Psalms 53 verse 2. Na ang Diyos po sa langit dumudungaw, tumitingin sa lupa, hinahanap yung mga taong naghahanap ng kanyang salita or naghahanap ng lingap ng Panginoon. Kasi ang salita ng Diyos, lingap po iyan. Opo. Gaya nga ng nakasulat sa Biblia, ang pangalan ng Diyos ay matibay na muog at ang mga matuwid ay doon tumatakbo or nanganganlong. They seek refuge. Opo, ganun iyan. So marami-rami sana akong babanggitin ngayon. Una, nabanggit ko naman sa issue ko personal. Ang akin lang dito, nag-post naman ako ngayong araw din yung regarding dun sa naging activity ko kahapon sa pag-submit ko po ng motion to appeal. At may mga sinite po ako dyan doon sa pinost ko, dapat sana may moratorium. Ano po ba ibig sabihin ng moratorium? There should be a moratorium doon sa policy. Kasi may Coast Guard policy yung September of 2023 na kailangan merong re-enlistment na 1 year prior. After, meron pa yan silang tinatawag na removal from service or itatanggalin ka. Na 30 days, 60 days, depending ho sa ano yan, sa kung anumang blah blah blah, so on and so forth. However, based doon sa directive ni Commandant Philippine Coast Guard, talagang nawiwave ho lahat iyon kasi naiintindihan ni Commandant na most probably wala kasing moratorium doon sa bawat policy na pinapasa. Kasi dapat yan, bawat policy may mga moratorium iyan, may mga certain adjustments. Opo, it's because bakit kailangan ng moratorium? It's because para yung tao magkaroon ng adjustment, tsaka dapat may massive na information dissemination. At isa pa, pangunahin, meron pong Republic Act 6656. Opo. Na pag nag-remove ka ng tao, dapat may due process. So ganun ho iyan siya. So ganun ho siya. May tinatawag pa diyan na constitutional rights. Under doon pala sa 6656, may tinatawag doon na may mga specific sa doon na sa batas. However, hindi ko lang maisabi dito sa inyo kasi hindi ko pa nabasa thoroughly iyon. Pero ganun ho siya, hindi ho basta-basta tanggalin ka na lang dahil doon sa circular. Hindi ho, mababa ho na uri yung circular kasi ang circular, una, administrative lang yan. Therefore, may primary laws po na mas mataas. Una, Constitution, tapos yung RA 6656. Opo, yung security of tenure. By that principle, by that law,
certain circulars cannot quash. Ganun na yan. It cannot quash, it cannot overrule ng mga batas ho. So ganun na yan. Kasi ang circular nasa administrative lang yan. Gaya sa akin, tinanggal ako despite of the commandant's directive at nag-process naman ako, nag-comply naman ako, pero nilapatan pa rin ako kasi nga ang sabi daw 60 days sobra na. Wala na ho sanang question doon kasi bakit pa? Ano pang maibang mga basihan nating legal? Meron po diyan sa tinatawag na pag nag-issue ka po ng mga punishment, dapat may grade, may level iyan. Stern warning, reprimand, suspension, or suspension without pay. The maximum is removal depending ho doon sa gravity ng offense. Yung offense ko ho, na late lang ho ako re-enlistment kasi it's because sabihin ko na dito sa inyo, kasi nag-re-enlist ako ng way back 2022 at sabi ko this will be my last re-enlistment at doon sa loob ko, naglalaban ho yung loob ko. Isa yun na, isang dahilan ko yon na hindi ko na muna sinulat doon sa kwan. Pero sasabihin ko yan sana doon sa deliberation board. Kasi which is na yung prinsipyo ba na sinabi ko hindi ko na pangatawanan. It's because may mga external ho na mga considerations tulad yan. Financially, tsaka yung anak ko nag-aaral. At yung dahilan ko doon is yung isa doon, yung SOI. Each time na maglalakad ako ng documents doon sa Sigaw, hinahanapan ako ng SOI. So that was my problem. Number 3 is it will only take me 18 months. Kasi gusto ko lang sana mag-re-enlist kasi ipaprocess ko lang yung retirement ko within the period of 18 months, which is na ngayon pang 11 months. Pang ilang na ba? June, July, August, September, October, November, December, January, February, March. 10 months ko na ngayon, so 11 months ko na by April. So sana 11 months, so dapat sana 8 months na lang natitira sa akin dyan sa Coast Guard at exit na ako. However, nilapatan pa rin ako ng honorable discharge. At okay lang, pagbigyan natin yan kasi wala akong magawa. Una, dahil hindi naman ako nasa kapangyarihan. Pero kung ako yun sa kapangyarihan, gagawan ko po ng moratorium yan. Lahat ng mga policy na i-impose mo, ipasa mo, dapat may moratorium para mag-make certain adjustments sa mga tao. So ganun ho iyan. It's because bakit? It's because of the humanitarian. Anong sabi sa preamble? Humane society. Ganun ho iyan. Although na yung preamble, it's not a batas. It's a beacon. It's a guiding light ng lahat ng mga batas ho. Dapat may humanitarian considerations ka. Kasi 10 months na ako nag-suffer, grabe ho yung humiliation na inabot ko rito. Up to my last centavo, grabe ho. Matindi ho yan. So, ganun lang ho ito. Kasi may na-violate naman ako na sabihin natin policy na late. Dapat consider dun sa late, dapat ang ano doon, it should be a stern warning or reprimand. However, it's because due to politics within the Coast Guard, gaya ng mga sumisira sa akin dyan, puro ho verbal hearsay, tandaan nyo ho sa government. Ang common ho dyan or yung politics dyan or yung environment, hindi ko naman nila lahat pero mostly ang issue dyan is verbal or endorsement. Sumisira sila ng tao gamit yung kanilang mga salita or kanilang mga impluensya. Bakit? Kasi grupo sila, galit sila sa'yo, kung ano-ano pa. Tulad yan, sabihin ko na sa inyo, yung isang bansag sa akin yan sa Coast Guard, si Raulo. Noted na si Raulo ako, halimbawa, sabi nila. Pero ho, during yung CGMC namin yung Coast Guard Man's Course 02-2001, 80 kami. Nagkaroon ho kami dyan ng isang beses lang na pasada na rifle drill. May 6 figures ho iyon. May 6 figures sa silent drill. Bukod tangi ho sa 80, ako lang ho nakamemorize. So ganun ho pala yung si Raulo dyan sa Coast Guard. Out of the 80 na Coast Guard Man's Course na Class 201 noong 2001, isa ho ako bukod tangi nakamemorize noon. Isang pasada lang, hindi na inulit. Nagtaas lahat ng kamay, ako hindi ako nagtaas. Pero shoutout sa iyo, Chief Matorino, at sana sa pag-abroad mo, sa pag-alis mo sa Coast Guard ay sana umunlad ka. At salamat sa iyo dahil sa iyo, ikaw yung nakapansin talaga na memorize ko talaga. Totoo po iyan. At dahil doon sa in-endorse mo ako doon kay Sir, sino ba ito yung SOG? Na class 1 ng CJOC ng Coast Guard na SOG. Na galing Navy na SOG dahil sa sinabi mo doon kay Sir na Sir may nakamemorize kaya
Bagaman hindi ako nagtaas ng kamay, ako pina-perform doon. So ganon, kaya dahil doon, ang sabi sa amin ni late then Commander Sumera, sabi niya, for that matter, sabi pala ni Sir, sino ba ito? Yung sa SOG, sabi niya, for that matter, ikaw na magturo sa mga classmate mo. Inulit iyon ni then Commander Sumera, retired Rear Admiral, tapos namatay si Sir nagpahinga na si Sir yata. Opo. Sa for that matter, ikaw na magturo sa mga classmate mo. So ganun o iyan. Diyan sa Coast Guard, yung mga tumatawag sa akin ng mga siraulo, nung si GMC kami, 80 kami, ako lang ho yung bukod tanging naka-memorize ng isang pasada ng rifle drill na po iyon. Opo, 6 po iyon na figure, 6 po iyon. Isang pasada lang, tapos i-perform mo. Pag na-memorize mo, wala ho naka-memorize, bukod tangi ako lang ho. So, siraulo pala ako dahil isang pasada lang na-memorize ko. Siraulo pala ako dahil doon sa color guard ng Philippine Coast Guard nung 2001 anniversary na pagsabay namin iyan. Saksi iyan yung classmate ko, si Sir Duran, na dati siyang siman second kami nung time na yun. Apprentice kami noon nung 2001. Apprentice ba o siman second? Apprentice, oo. Kami pinerform ko yon na nagsabay yung right guard tsaka yung left guard dyan sa color ng Philippine Coast Guard. Salamat din kay Sir Ibanez, nag-retire na si Sir. Yung malaking mama, nakalimutan kong ibang detalye. Dahil sa kanya, na-perform ko iyon. Pero yung isang official doon na minura ako, ang sabi niya, ikaw PI ka, alam mo na hindi magkasabay. Sabi ni Sir Ibanez, pumagit na, teka. Sige bata, ano yon? Perform mo. Pinerform ko at napagsabay ko nga from the order arm to carry arm to salute or tanghal and then to carry arm ulit and then to order arm. Napagsabay ko po iyon. Bagaman hindi man ako nabigyan ng award, siyempre memoryado natin dahil siyempre siguro para sa iba kahihiyan iyon dahil bukod tangi ho yan sa tagal na ho sa ibang branch of service, hindi ko na lang banggitin. Kauna-unahan po yan sa Philippine Coast Guard na napagsabay yung right guard tsaka yung left guard sa color. Opo. So ganun lang ho yan. So salamat sa Diyos sa mga ganyang talino. Pero ang tawag niyo sa akin ng iba dyan, siraulo. Tapos nang nasunog pa yung SM Valeria dyan sa May Delgado ng December 30 of 2001 around 10 to 10:30 in the morning dyan sa May Valeria, adjacent Valeria Street. Tapos nag-respond po ako doon. May naligtas po doon na mga ilang kotse na hindi nasunog at bukod tanging nasunog doon ay yung Nissan Sentra na kulay pula. Nissan Sentra Series 2. Opo. Ganun ho yung siraulo. Yung matapang ka na hindi mo na inaisip yung mapahamak ka. Kasi pasalamat ako sa Diyos dahil hindi sumabog yung kotse. Dahil kung sumabog yun, sigurado wala na ho ako dito sa inyong harapan. Ganun ho iyon. At nung matapos na iyon, abay marami na hong nag-superhero doon. So ganun ho pala na mga credit grabber, no? Na natapos na yun iba. Pero wala naman akong alam doon sa intention nila. Kung ganun man, bahala na sila doon. Pero nung time na nag-respond ako, halos walang tumulong So ganun lang ho. Pero salamat ako doon sa staff ng SM Valeria Iloilo na binibigyan ako ng chemical o dry chemical para ho patayin or kumutan, i-blanket yung apoy. Kasama doon sa pagsunog yung marami hong mga firecrackers. Opo, ang lalaki ho. Hindi ko pinapansin yung putok kasi siyempre nung si GMC namin, meron ho kaming firing drill. Opo. Putok ng putok M16, baliwala yun. Kumbaga nasanay ba ako? Pag pumuputok talagang dinig mo yung ganyan sa tenga mo ba, parang may tinnitus ka. So ganun ho. At itong si Pede, naligtas ko yan doon sa may Sambales noon na may tumayo sa likod niya, 2 tao. So sakto naman pagdating ko na kararating din nila siguro, nauna lang sa akin ng konti kasi tinakbo ko yon. So alam ito man ni Pede. Tapos yan si Chief Glian, yung dating assign dyan sa K9 sa may Parola, at saka yung anak ni Taratitat, si Ate Taratitat din sa may Parola. Anak niya pala yung suspect doon. Nasasaksakin sana si Chief Glian. So naligtas ko yung 2 buhay na iyon at hindi po nasaktan ng kahit na isa sa kanila. Kasi kung talagang lumapit na yung mama na yon, yung gustong sasaksakin yung kasama namin Coast Guard, ay talagang puputukan ko talaga siya.
At salamat naman at dahil nung tinutukan ko siya ng service firearm as duty sentinel, bumalik ko yung bata. Siyempre marami ho sanang madamay doon. Siyempre pag pinutukan mo, tagus-tagusan yung bala. Kaya todo pigil ho ako noon. At isa sa sarili ko, hindi naman ako trigger happy na paghawak ng baril, pag nakalaking load ka, putukan mo, hindi ho ganun. So, grabe ho yung pigil ko ng time na iyon at discretion ho. In times of stress or pressure, talagang nandun pa rin. Gaya nga ng nakikita ninyo, 10 months na ho akong nagsasuffer dito sa bahay namin. Lahat ho ng pwedeng may pwede ho. Sige. So grabe ho ito. So balik doon sa Coast Guard, sana may moratorium. Lahat ho sana ng mga policy, meron ho sanang 3 to 5 years na moratorium. So kung 2023, sakop pa sana ako sa moratorium. Kasi may mga massive in continuous po sana yan na information dissemination. Kasi bakit? If kung continuous yung hiring ng Coast Guard, why not consider us? Sa maliit na paraan na yun, why not consider us at bigyan kami ng nararapat? Kasi bago niyan, sabi ko nga, ituloy ko sa inyo, tawag sa akin dyan sa Coast Guard ng ibang tao, siraulo. Ganon ang siraulo, yung may tinulong ka sa Coast Guard. So ganon yan. So pwede ko kayong kasuhan yan. Ganon ho yun. Yung paninirang puri, wala kayong patunay. Mga usurper kayo, mga kupal kayo. Hindi kayo doktor, salita kayo ng salita dahil hindi nyo kaya. May alam ako na mga baho ninyo pero hindi ko nilalabas. Kasi pag nilabas ko ito, talagang kasiraan nyo ito. Mawawasak kayo. Opo, ganun na yan. Pero hindi ko nilalabas dahil ang consider ko sa inyo, kasama. Saksi kayo. Kahit na tayo'y magkaaway, tinutulungan ko kayo. Ganun na yan. Ganon yung level of professionalism ko. Kayo, sa tumatawag sa akin ng mga siraulo, meron ba kayo niyan? Wala. Bakit? Hindi nyo ako kaway, winawasak nyo. Naiinggit kayo sa kasamaan, winawasak nyo. Tulad nga lang yung mga award na para sa akin, hindi na nga binigay sa akin, kinuha pa ng iba, pero hindi ako nagsasalita. Alam nyo yan. Saan ka makita? Ako yung Corps Commander, taga-Sigaw ako. Wala na akong boses nun. Malat na ako pero nagtataka sila bakit pa ako nakakasigaw. Yun ang mga sikreto na aking natutunan along the way. Ganun ho iyan. Ganun lang ho iyan. Saksiyan sila. Saksiyan sila. Yung ilan dyan mga nakaaway ko, galit ako, pero ibig sabihin, tinulungan ko kayo. Pero kayo, wala kayong humpay, sinisiraan nyo pa rin ako, bahala kayo sa buhay nyo. Pero ito lang masabi ko, pwede ko kayo pailan ng kaso sa paninira nyo sa akin. Tulad yan sa medical, nag-issue sa akin ng papel dyan kung anong pinagsasabi. Hindi na lang kita drop name dito, sir. Hindi ka, sir, doktor. Nag-issue ka, anong tawag doon, sir? That is usurpation of authority under sa related laws. That is a criminal offense. Magsuot ka nga lang ng uniforme ng pulis, maglakad ka dyan, pwede kang ulihin eh. Hindi ka pulis. That's part of usurpation. Kahit na hindi ka nag-exercise ng pulis na authority, hindi ka nag-exercise ng kung ano-ano mang trabaho ng pulis. Nagsuot ka lang ng uniforme, pwede ka hulihin yan. Ganun siguro pera sa mga stage play, sa mga cosplay, sa mga so pera yon sa mga pelikula. So there is always an exemption sa batas. So ganun Pero in particular, sa nag-issue ng statement na siraulo ako, bahala kayo. Ang masabi ko, kayo ang siraulo. Kasi hindi nyo ako kaya. Sabi nga ni Margaret Thatcher, if they attack you personally, meaning they have no political argument left. Ganon yun. Margaret Thatcher, former Prime Minister, United Kingdom. So ganon 1925-2013. Ano pang isa? Sabi ni Socrates. Ano ba sabi ni Socrates? A debate is lost when insult become a loser tool. So, kung gusto niyo matutunan yung mga ganyang modulation, madali lang ho iyan. Yung sabi nga ng isang kupal na, you have to bend the law. Ganon ba? So, hindi ho katakataka iyan. Gaya nga ng sinabi ko sa inyo, hindi nila kaya, sisirain ka na lang. So, balik tayo doon sa ating nilakad kahapon. Ang akin lang sinasite dito,
is there should be a moratorium. Kasi bakit? That involves sa pagtatanggal mo ng tao. There should be a moratorium. Kaakibat ho yan. Dapat may mga adjustment yan eh. So ganun ho. Bakit ba yung mga policy rito sa mga ibang policy, usual ho yan, may moratorium, may adjustment iyan. Tulad na nga lang pagbukas ng mga bagong train na yan, mga train na estasyon, meron nga yan, mga ilang months yan, 2 months or 3 months na palibre sakayan. Ganun ho talaga. If you say na we are an institution, dapat merong ganun. Kasi bakit to? Tanggalin mo yung tao tapos mag-hire ka ng bago? Ganun ba kahalaga yung bagos kaysa may edad na? Ganun ba ang alam ng mga bagong pasok kaysa mga matanda na? College graduate din ako. Security guard din ako. Dishwasher, bartender, ano pa ba? Office clerk, ganun yun. Warehouseman, bodega man, waiter, cashier, bartender, dishwasher, taga-cook pa, janitor pa. Ano ba? Salesman o booking salesman din ako. Hindi lang ako basta salesman, booking din ako. Merchandiser, stocker, kung ano pa. So ganun ho. So yan, malinaw iyan na talaga siguro hindi kanila kaya. Kaya ang sabi nga sa Biblia, ang masama, ganun yun eh. Pumapatay ng kanilang salita. Dila ang ginagamit. So ibig sabihin, malinaw iyan na masama. Pero tandaan ninyo, may bayad iyan. Saksi naman ako iyan, yung kumulate sa akin sa Coast Guard yan, yung 2011 or 2012, kinulata ako. Wala, pinagpahinga na siya ng Diyos. Saksi man yun si Sir eh, yung... Kalimutan ko yung pangalan ni Sir. Sabi ni Sir, Sir, alis na muna ako. Hindi, wag, dyan ka lang muna. Saksi siya, kinulata ako nun. Kaya nga sigurado naapektuhan yung mata ko nun kasi parang sinuntok ako, parang nawala ang paningin ko nun. Pero hindi ako makahinga eh. Tinubuan pa ako ng tawag na to, hematoma. Nagka-hematoma pa ako nun. So ganun ho talaga yan ang buhay-buhay natin siguro sa mundo. Sa mundo na kung saan yung mga demonyo ang nagahari, yung mga demonyong duwag, mga espiritong gala, mga demonyong duwag na talagang pumapasok na lang kung kani-kanino at basta-basta na lang magalit yung tao sa iyo na ang kadahilanan napakababaw. Kasi diyan sa trabaho may mga nakaaway ako diyan. Pinabayaan ko na kayo, di ba? Patunay yan na meron akong mga alam sa inyo, hindi na ako nagsasalita. Pinabayaan ko na kayo. Ibig sabihin, it died down. Kasi nakita ko na yung environment eh. Ganun pala yan. So ganun yun. Pero kayo, pinupurso nyo pa rin. Panay kayo salita ng salita. Tulad yan yung acknowledgement letter. Binigay sa akin ng Malacanang. Yan ang isang siguro masabi ko na hindi nyo basta-basta kayanin yan. Sabi nga ng isang officer dyan, hindi, ganun talaga. Pag acknowledgement letter, bibigyan ka talaga pag may sinabit ka. I doubt ho. Depende siguro na ibigay mo na idea. Bakit yung sumabog na LPG truck sa Rosario, Pasig na mismo mga expert na mismo ng Bureau of Fire, bakit hindi nila nakitaan iyon ng dahilan, yung cause ng pagsunog? Sunog, oo. Level, grade, maximum na damage in terms of properties and loss of lives. Yes, nagawa nila ng investigasyon yon. Pero yung the mere cause, bakit sumingaw? Nagawan ba nila? Nagawan ba nila? Di ba hindi? So ganun lang yon. Yung isinabmit ko na letter dyan sa Malacanang initiative that was 2018. Na-acknowledge yun ng Secretary ng Presidential Complaint Center. Time yun ni Mayor Duterte, the beloved President, the best President of the Philippines, Mayor Rodrigo Roa Duterte. Sir, God bless you sir. Salamat sa inyo. So yun yun. Acknowledgement letter. Ano pang isa doon? Yung Migrant Workers Office, is that a simple thing? Hindi ho basta ganun. Basta nyo lang ho i-downgrade. Hindi nyo ho pwedeng i-downgrade yung nasubmit kong letter sa Malacanang. Hindi nyo ho pwedeng mabura iyon. It's because meron akong acknowledgement letter at meron hong nakamemorya dito. Hindi nyo ho pwedeng burahin iyon. Ngayon kung maliitin nyo iyon, wala na akong magawa sa inyo. Bahala kayo. Sabi nga ng isang kasama ko, ay tuloy ko lang, ano pang kasama doon sa initiative letter? Yung nag-crash na helicopter sa Tanay Rizal, ano yon? Yung sa Air Force, namatay lahat iyon.
kasama yan doon sa sinulat ko na initiative para matulungan itong Air Force. However, hindi na lang ako nag-initiative na puntahan sila doon at magdadaldal. Sabi ko, baka siguro sa fuel system noon, baka may nilagay kayong cleaning solution, cleaning agent na ginamit na yun ang naging dahilan bakit na nag-crash yung helicopter or probably sa mga pyesa. Kasi ang na-experience ko sa fuel, so ganun yan sa fuel system, or one of the cause was that the cleaning solution used to clean the fuel system, the fuel line, maybe yun ang culprit. So ganun ho yan. So bakit pala ako nag-live? Ay, nabasa ko, meron kasing nag-live, pinost ko kung gusto nila mag-live ako, may nag-live, isa lang. Di pagbigyan natin, malaking bagay na ho yan kay Dan Claude. Ayos ka talaga. So, ganun talaga ang buhay-buhay natin. We cannot please everybody, ano. So ganun lang yun. In spite na itong mga nakaaway ko dyan sa Coast Guard, sila yan, pumirma yan doon sa tinatawag na poison letter. Pero sila, pinagtanggol ko yan doon sa harap mismo ni then Commodore Gilbert Rueras, our commanding officer at the Coast Guard Education and Training Command. So ganun lang ho iyon. Pinagtanggol ko kayo, pero grabe pa rin yung banat nyo sa akin. So kanya-kanya naman yan may dating naman yan. At yung iba dyan, dinat na naman talaga. Hindi ko man masabi na gaba o merisye, bunga din naman yan ng inyong ginawa. Ang bayad niyan dito at doon sa kabila. Ganun lang yun. Baka isipin nyo, wala hong pag namatay, gaya ng mga doktrina ng ibang mga demonyo, pag namatay tayo, wala na akong karugtong. Hindi ho. Hindi na mamatay yung soul. Yung kaluluwa ng tao, hindi ho basta namamatay yan. Namamatay sa salita ng Diyos kasi ayaw mo ng salita ng Diyos, mamamatay ka talaga. That is death. Spiritual death. So, ganun yun. Ano yung second death? Dono sa dagat-dagatang apoy. Dono iyan. Nasa Matthew 10. Sabi nga ng Panginoon, nasa Matthew 10 yan. I think nasa 26 to 28. Ang sabi niya, huwag nga kayong matakot sa mga pumapatay sa laman. Datapot hindi makapatay sa espiritu. Dapat sasabihin ko sa inyo kung kanino kayo dapat matakot. Doon sa may kapangyarihan, sa pumuksa sa katawan at kaluluwa sa impyerno. Doon tayo matakot. Sa Diyos tayo matakot. Mayroon talagang Diyos. Sabi nga ni Duncan McDougall, 21.3 1907, Duncan McDougall 21.3 grams, yan po yung weight ng human soul. Nakasulat naman yan sa Genesis chapter 2 verse 7, Genesis chapter 1 verse 26 to 27. Tingnan nga natin. Tama, Genesis chapter 1 verse 26 to 27. Double check ko lang Double check ko lang. Hindi ko pa naman na-enter 26 to 27. Tama nga. Tama nga, 26 to 27. Genesis chapter 1 verse 26 to 27 and Genesis chapter 2 verse 7. Yung sa Genesis 2 verse 7, ang sabi naman doon, hininga ng buhay. The breath of life. Kaya sa medical legal, tinanong ko dyan yung mga doktor o nurse na mga opisyal natin. Sabi ko, sino sa medical nyo mamang may alam na kung sino yung kauna-unahang nag-resuscitate sa tao? Hindi niya alam. Sabi ko, ma'am, alam niyo ma'am, ang kauna-unahang nag-resuscitate sa tao? Ang Diyos. Nasa Genesis chapter 2 verse 7, and God breathed into his nostrils, and the man became, and God breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living soul. So ganun no. Mantakay mo sa medical legal, walang alam yan. Kahit sa science, ganun lang ho. So, sa mga nagsasabi sa akin na siraan, siguro hindi nyo lang kaya. Ganun lang ngayon. At marami pa. May mga awards tayo dyan na hindi na nga in-acknowledge, hindi ako binigyan ng award Pero okay lang ho iyon. Total, paalis na rin ako naman sa Coast Guard. Inaayos ko lang rin statement ko at makaalis din ako dyan. At maghanap tayo ng ibang pagkakataon kung saan ang sabi nga sa ibang upload o YouTube, yung isang bote, pag dinala mo sa ganitong lugar, iba ang value. Pero pag nasa eroplano na, sobrang mahal pala. Or sa ibang lugar, sa mga hotel 5-star, ang isang boteng tubig napakamahal. Pero pag bumili ka lang sa mineral water station, libre, mura lang. Pero pag ikaw na gumawa, siyempre halos libre na lang yun. So ganun lang yung depending sa lugar. So ganun lang ho talaga.
Hindi nila ma-appreciate despite na yung mga na-contribute natin dyan sa Philippine Coast Guard. Isa dyan yung Code of Conduct na ginawa ni Ma'am Michi, yung assignment niya noon, tinulungan ko siya. Yun pa yun. So, ganun lang ho iyan. So, ginanito nyo man ako, ang hindi nyo lang kaya sirain yung mga naitulong ko na sa Philippine Government at sa Philippine Coast Guard. Tulad yung kasama natin dyan, nagkaroon siya ng problema, nagkaroon ng kaso, ni guidelines, ni tulong, wala. Nag-awol na nga yung isa dahil na nervous breakdown na. Mantakin mo ilang counts yung homicide nun. 5 counts lang per homicide, that's 310 years. Kung homicide is 15 years, mantakin mo 1,000 taon yun. Bago ka makaalis yan. So 15, that's 600, 300, o 9. O 9. So 930 years, mantakin mo. 930 years ka makukulong. Paano yan? Para ka na lang sa tinatawag na 1,000 taon sa pagbabalik na ng Panginoon. Tsaka ka pa makakalabas sa kulungan ng tao. So, ganun na yan. So, in short, ako, nakatulong man ako sa kasama. Bagaman itong kasama ko, alam nila yan, namuntikan na kami magsuntukan talaga dyan. Pero ako, nakita ninyo, ayaw ko ituro sa inyo na tayo magkakasama, magsisiraan. Nag-away tayo, pero in particular, pagdating sa trabaho, wala akong connection iyan. Trabaho is trabaho, tulong ka kung tumulong, away-away, personal lang yan. Pero para siraan ko kayo, hindi ko na obligasyon yun, tsaka hindi ko nakikitang constructive or that is a very healthy or it's not a healthy na paraan na sisiraan ko pa kayo. Bakit? Dami yun naman nung may alam sa inyo. Kaya hindi ko na kayo kailangan siraan. Kasi isang issue dati dyan, nung ma-assign ako sa Ready Force, galit sa akin yung isang official doon. Siyempre, nakikita ko yung mga galawan nila. Hindi ako nainom, hindi ako na sigarilyo, hindi ako nasugal, hindi ako nag-chicks. Ganon. Galit sa akin yun. So, hindi ko maintindihan. Most probably may nag-i-endorse din. So, yun lang yun. Sa mga nag-i-endorse sa akin, lalo na sa nag-utos sa akin na mag-research sa PPA, hindi ko talaga gagawin yun. Alam ko, aktibo ka pa naman dyan, sir. At sigurado, hindi ka humihinto para wasakin ako. Bahala ka sa buhay mo, sir. Pero ito lang masabi ko. Meron akong diploma. Graduate ako ng Maritime School. Yun ang credentials ko. Graduate ako ng Maritime School. Although na-associate ako yun, pero graduate ako ng college. Meron akong diploma, meron akong transcript, at sa katayuan ko bilang non-officer, sobra ho yung aking qualification na 72 units para ho maging isang ganap na Coast Guard or maipasa yung qualification sa uniting. Kasi ang units dyan, gusto nyo mag-Philippine Coast Guard, maging member, abay 72 units lang ho sa college, pwede na ho kayo dyan. Kailangan nyo lang ho yung basic na mga requirements, Filipino, single, at least may height kayo, ganun ba? May mga ipapasa kayong mga exam. Sabi nga ni Sinoying sa medical namin dati, pinagalitan pa ako. Dahil na-perfect ko daw yung exam doon sa IQ test, pinagalitan ako, kinudigo ko raw. Paano mong kiduguin? Sira ulo ka ba? Malay ko ba dyan sa kalakaran ng Coast Guard, nag-a-apply nga ako, tapos magkudigo ka? Alam ko ba yung mga ano na yun? Hindi eh. Ganun lang o iyon. So ito naman, I will take this opportunity na sa mga nagsasabi sa akin na recidivist daw. Ganito yan. If a statement without a support, it's a hearsay. Ganun o. If you have to say or claim something, you have to have a support to back that claim. Sinasabing recidivist, nasaan yung report? Kung na-late re-enlist ako, I think this will be my first. Kasi wala ngang issue sa akin na reprimand dati o warning. Dinischarge ako, meron akong clearance fit to re-enlist, pero dinischarge pa rin ako ng officer ko. It's because grabing galit sa akin nun. Hindi ko maintindihan. Nagkasakit siya nagka-pneumonia sa ako pinagbintangan. Hindi ka ba magkasakit yan? Tulog ka, alas 12, alauna. Pagod na pagod katawan mo sa masahe, gising ka ng mga 6 or 6:30, maligo ka na. Saan mapupunta yung moist noon? Di ba yung pitchel malamig? Saan yung moist? Di ba sa labas ng pitchel? Yung katawan mo mainit, maligo ka ng malamig na tubig. Saan yung moist mapunta? Di sa baga. Kasi yung hininga mo is mainit. Ilan ba yung temperature ng katawan ng tao? At least 32 degrees centigrade to 35 degrees centigrade. Pag nilalagnat ka siguro, 36, 37 hanggang 39 o 40 pa. So ganun ho yung katawan natin. May init yan, may energy yan eh. Pag maligo ka ng malamig na tubig, saan mapupunta yung moist? Di sa baga. Tawag lang nila sa'yo, sira ulo ka, kasi bakit? Hindi nila ako kaya. Sana kung matibay, matapang yung inyong claim na ako'y sira ulo, sana patunayan nyo, bagaman hindi nyo kaya.
Kung tutusin, pwede ko kayo pailan ng kaso eh. Ganun lang ho iyan. Sa paninirang puri ninyo, wala kayong patunay. 2022 nag-release ako, kinausap ako ng doktor. Sabi niya, alam ko na sir kung bakit kayo ginanyan. Walang malaki na nakakapuwing. Ganun lang ho iyon. Bakit nagalit sa akin yung officer ko sa Taguig na yan? Bakit niya ako dinischarge? Dahil nagkasakit siya sa baga, nagka-pneumonia siya. Ganun yun ang cause nun. Tulog siya ng alas 12 launa, pagod na pagod siya masahe, hard massage. Sa mga nagmamasahe, alam ninyo iyan, dapat mahaba yung pahinga ng katawan. Iba nga, the other day pa yan maligo eh. Pag maligo ka kinabukasan, magkakasakit ka. So ganun no iyon. Sinabihan ko ngayon nagmamasahe, sabi ko, Chip, sabihin mo kay sir ka ako na masama sa katawan yan. Sabi niya, Chip, sinabi ko, ayaw naman Chip eh. Di sinundan lang. Yun, nagkasakit siya sa baga, nagka-pneumonia siya, nagkatubig baga niya. Bunga iyon ng ginagawa niya. Sinabihan ko siya eh, in-inform ko siya eh. Pinagalitan ako. Noong 2015, I think 2016, nag-attend ako dun sa India RMC kasi hindi siya maka-attend. Sabi niya, attend ka muna dun Jess kasi may lakad. Pinasabi sa akin ng tropa, instruction ni CEO, attend ka dun si Maa sa PYC. Kasi PYC ako noon eh, hindi ko kinuha yung posisyon na si Maa. Kasi ayaw ko palitan yung si Maa namin doon, bagaman junior ko lang. Sabi ko, wag na Chip kasi ikaw naman yung ikaw naman naka-establish ka na ng relation dito sa tropa, tsaka ako pa-retire na rin lang ako, nagpapahinog na lang ako, magre-retire na rin lang ako. Hindi ko na kailangan mga ganyan. Hindi ko na inaabol mga kung ano pa. So in short, sabi niya si Maa, PYC ikaw na. Kaya PYC lang kinuha ko noon. Pag-attend ko doon, syempre after ng NDRRMC, yung sa conference, syempre pagbalik mo sa unit, mag-feedback ka. That is the feedback system sa isang organisasyon. Gumawa ako sa feedback ko, hindi ako basta-basta lang nagsalita. Gumawa talaga ako ng initiative letter, binigay ko doon sa aking CEO. Last stop ng aking initiative letter, nasa kanya. Pero nung ginawa, pinagalitan pa ako. Pabayaan mo sila, ganun pa banat sa akin. Huwag kang makialam. Aming ganyan. Sabi ko, iba to Hindi na ako talaga, hindi na nagsalita. Buhat nun galit siya sa akin. At may iba pang mga dahilan doon. So, ganun lang yon. Regarding sa pera, ganun. May mga bigay-bigay kasi yan eh. So, ganun lang yon. So, in short, nagalit yun siya. Sabihin ko na rito kasi yun man yung totoo. Na may bigayan sa amin noon, magkano yung bigay sa amin every January. Parang allowance ba? Yung binigay sa amin, 300 pesos lang. O, mantakin nyo. Ilan kami noon? Sa dami nun. Tutubo ka lang halimbawa, 1,000, isang tao, isa dami namin nun. Kung halimbawa mga 50 kami doon o 60 kami halimbawa, that's 60,000, simple mathematics. Ganun lang yun. Kung bigay na halimbawa 1,500, bigay mo lang sa amin 300. Yung 1,000 kanya, yung 200 doon sa nagpapapirma. So ganun. So yung nagpapapirma may 200. Kung 60 ka tao, magkano yung 12,000? 12,000 kanya. Papirma lang siya. Kasi ako, halimbawa, kung ako yung pagiging si Maa, kung anong bigay ng command, bigay ko talaga sa tao yun, kanya yun. Ako pa nga minsan, kahit wala na ako, binibigay ko pa Alaman nila yan, kaya wala nga akong kasibing-savings kasi may mga bagay na, although hindi ko naman binigay lahat yan sa mga kasama ko, pero ibig sabihin, may mga binibigyan tayo. At dahil sa nangyari sa akin, nakita ko talaga kung sino yung mga, in times of plenty, friends are many. In times of adversary, none among 20. Although na hindi ko naman ito binobroadcast dito para anuhin sila, hindi naman. Wala naman akong dinadrop name dito. At least nakilala mo na bagaman pakainin mo, bigay mo lahat, halos ganyan. Pero in terms of mga pagdating sa mga informasyon, tinatago pala nila. Tinatago pala ninyo. So ganun pala kayo aking mga kasama. Iba dyan na may mga information, iba. Pasalamat naman ako doon sa mga nagbigay. Talaga namang worthy of the recognition at worthy of remembering yung mga ganyang tao na nagbigay talaga ng information. But the rest, iba, wala talaga. Wala, hindi nagbibigay. So, ganun lang yun. At yung iba, hindi pa nagbibigay, hindi pa nag-disseminate. Siyempre, salita pa ng hindi magaganda. So, ganun. Ganun lang yun. Pero in times of fairness, sana, may fairness din. Bagaman may alam man akong iba dyan na halos paras lang kami ng status, sila nga walang ang kagaya kong iniinda na nilason ako nakatatlong gamutan na ako. Opo, nakapagtatlong gamutan na ako. Salamat naman sa Diyos at nakaka-survive, nakakaraos naman. At ramdam ko medyo mas malakas katawan ko ngayon dahil sa asin. Yung ginagamit kong pang toothbrush ngayon is asin. Opo, asin.
Yan, medyo tumibay pa, pumuti pa yung ngipin ko. Hindi na ako gumagamit ng toothpaste, matagal na, last year pa. So asin na lang ho. So baka gusto ninyong subukan asin, at wag niyo kalimutan pag medyo lumalansaw yung ating hininga, mag-floss ho kayo. Pag wala ho kayong pambili ng floss, yung sinulid yung ano ba yan, yung sinulid yung pantahe, pwede ho pang floss iyan. Mag-dilute lang kayo sa tabo ng asin. Tsaka ihanda yung colored bleach. Wag ho kayong gumamit ng bleach na puti, napakatapang nun. Yung colored bleach lang, at least ma-disinfect ninyo yung inyong toothbrush o bukang anuman. Pero kung ayaw naman ninyo, wala kayo pambili ng colored bleach, okay na ho yung asin. Pwede na rin nung pang disinfect yung asin. The best na rin ho iyan. So ganun lang ho yun. Mag-floss ho kayo pagka something na may malansa na sa ating hininga. Mag-floss ho kayo kasi yung mga pagkain sa pagitan ng ngipin, minsan hindi talaga matanggal yan ng toothbrush. At nakasaad naman yan sa Biblia, nasa pagitan ng ngipin karumal-dumal. Kaso nakalimutan ko lang, it's either in the book of Isaiah or in the book of Jeremiah. So sa dami ng chapter nun, babasahin ko pa. Pero nakalagay ho talaga yan sa pagitan ng ating ngipin karumal-dumal. Yun ho sabi ng Biblia. Hanapin ko lang yung verse na yan, pero nabasa ko iyan na sa Biblia ho nakalagay iyan. Hindi pa nagkaroon ng mga dentistry or dental o sa pag-aaral ng health, ng oral health ng mga tao, meron na ho sa Biblia. Mas nauna ho yung Biblia. Ganun ho iyon. At sa mga nagsasabi sa akin na ako'y sira ulo dahil mahilig sa Biblia, gabaan din kayo sa sinasabi ninyo na yan. Ganun ho, may gaba yan. May sumpa kasi yan yung sabihin mo yung mabuti masama, tapos yung masama mabuti. May sumpa o iyan. Sumumpa na kayo sa konstitusyon, sa Diyos at sa konstitusyon. So, hinahamak ninyo yung Biblia, sabihin nyo sira ulo, iba ho iyan. At sa mga naninira sa akin, ang masabi ko lang, ihanda ninyo yung inyong mga dokumento, inyong mga support sa inyong claim. Kasi ako, meron akong support. Gaya sa isang officer din sa Coast Guard na nag-issue ng mga medical ko hindi naman si doktor. Malinaw, yun ay usurpation. Pero hindi ko iniingatan ko rin si sir. Bagaman may mga, siyempre lahat naman tayo, hindi naman perpekto. Bilang kasama, sir, pinapakita ko sa inyo, hindi ko kayo dinadrop name dito. Pinapa-broadcast ko rito na ganon yung level ng professionalism ko. Tinatrato ko kayong kasama, bagaman may mga incidents na nung panahon nandyan ako sa medical, ang baba ng tingin mo sa akin, insulto pa inabot ko. Kayo pa nagpapakalat ng mga hindi maganda, pero ako sir, pinapatawad ko naman kayo. Kasi tinitingnan ko yung mga panahon na ako'y na-hospital minsan dyan, tinurukan nyo pa ako ng dextro sa kamay. Naalala ko yun sir. Yung mabuting ginawa nyo sa akin, na bagaman kayo opisyal na paglingkuran nyo ako, pero along the way, hindi ko yun nakakalimutan bagaman matindi ang ginawa nyo sa akin. Siguro isa doon sa pag-issue nyo sa akin ng findings ninyo is dahil instruction ng isang officer. Yun, kaya nagalit nga din si Captain Gib noon si late Captain Gib, nagpahinga ng po si sir. Kasi kung buhay ngayon si sir, sigurado magalit yun, aalma yun. Doktor yun, kasi ang isang kaigihan pala ng doktor is meron silang profession, at yung paramount sa kanilang profession is yung buhay o pagsagip ng buhay. Na siya din naman ho yung isa sa mga objective ng Philippine Coast Guard, at mission and objective ng Philippine Coast Guard is to save lives and property. So sa mga kasama natin, baka para na lang maalala ninyo yung inyong profession, save lives and property, at Coast Guard Credo, baka nakakalimutan ninyo. Ganun lang ho iyon. Kung may sinasabi kayo at alam ninyo yung sinasabi na professionalism, ay sana ginawa din ninyo. Ganun lang ho iyon. So ganun lang pala, medyo napahaba na itong aking pagpe-Facebook Live. Isa kasi sa bakit ako nagpahinga dahil sa pagpe-Facebook Live, dahil may mga kinukonsider akong ibang bagay na hindi ko pwedeng ilabas dito. Hindi ko pwedeng sabihin kasi mga sikretong bagay. So ganun lang ho yun. Sa mga hakbangin na pwede kong aksyonan. At naging biyaya din ho ito, bagaman masabi ko man, sabihin man nila para namang kakaiba ito. Hindi, nakasulat na nga sa Biblia, nasa Romans chapter 5 verse 3 to 5, kasi biyaya rin ho ito.
At least para mabulgar yung pwedeng mabulgar o mabuksan yung pwedeng mabuksan. At least madepensahan yung pwedeng madepensahan. Gaya nga dyan sa policy, sa memorandum circular o sa circular na September of 2023 regarding sa reenlistment at pag-discharge ng tao, dapat iyan ay may moratorium. So kung 2023, 24, 25, 26, so dapat may 3 years. Dapat until now, wala dapat may dinidischarge iyan dahil mga late reenlistment. Dapat ang pinaka grade level ng punishment na binibigay ninyo is written stern warning, reprimand, so mga ganon. Kasi tandaan natin, ito sa ating mga kababayan, ang batas talaga nilalabas yan, hindi para sa mga matataas yan. In particular sa circular, mostly na mga batas, if not all, at para lang doon sa mga mabababa. Ganon yan. Pero sa matataas, wala hindi basta inaano yan. Kaya nga ang sabi sa kanta, batas para lang sa mayaman. So ganon yung katotohanan yan. Kasi kung may humanitarian at institusyon tayo, nag-hire kayo ng bago. Bakit? Ano bang alam ng mga bago? Hindi ko hinahamak yung bago kasi dati rin akong bago Pero base sa experience, base sa karanasan, paano mag-motivate ng tao, paano tumulong ng kasama. Maraming ganyan sa mga bago, gago Opo, meron. Kabago-bago pa lang serbisyo, gago. Meron ganun talaga. Merong mga ganun. Kaso yung iba, siyempre, nagka-disgrasya, nagkamalas-malas na rin yung career nila. Yung iba talagang minalas din. Siyempre, may mga kasama talaga na imbis tulungan ka, para bang sarap na sarap sila, siraan ka. So ganun, nakakalimutan nila yung kredo nila. Sinasabi yung kredo, para bang patay lang. Pag tagos dito, pasok dito, tagos dito, nasabi lang, wala na. So hindi siguro naiintindihan kung ano bang sinasabing salita. The lack of comprehension. There should be comprehension and there should be part of you na dapat ginagawa mo rin. No? Hindi naman ako naging perfectionist dito, bagaman ako may mga pagkukulang din. Isa nga doon, ang sa loob ko naglalaban, sinabi ko noong 2022, this will be my last reenlistment, tapos nag-reenlist pa ako. It's because may mga considerations at nakita ko yung window of opportunity na 18 months. At talagang natuwa ako nung nag-issue si Commandant ng direktiba, parang nabuhayan ako sa loob. Opo, totoo po ito sa aming Commandant Philippine Coast Guard. Totoo po ito, sir, na kahit ilang beses man sabihin ko ito, anong panahon, anuman, lumipas man mga matagal na, lumipas man ilang taon nito, sir, ganun talagang sasabihin ko. Dahil yun ang totoo. Ganun yan. Sabihin ko talaga kung anong totoo. Talagang nabuhayan ako nung makita ko yung direktiba ng komandant. Kaso lang, itong aming kasama, siyempre, walang konsiderasyon, pinatay. It's because of the lack of moratorium. Sana may moratorium. Kasi dapat pag nag-implement ka ng isang policy o ng isang circular, dapat lagyan mo yan ng moratorium. Lagyan mo siya ng allowance para sa tinatawag na transition. So ganun sigurong naging pagkukulang niyan. Hindi ko naman siya inaano yung iba naming mga kasama, bagaman yung mga junior ko karamihan dyan, ang tataas ng ranggo ninyo. Siguro yung iba siguro hindi na makayuko, siguro baka masakit yung leeg Pag yumuko pa baka mabalian ng leeg o maputukan ng ugat. Kaya hindi na yumuyuko, minsan iba hindi pa lumilingon. Ganun yan So ako kasi nasa mababa lang ako, tanggap ko na yung nangyari sa akin. Siniraan ako lahat-lahat. Yung first reenlistment namin 2004, hindi ko na lang i-drop na dito. Bagaman lipas na yon. 2004 nag-reenlist kami. So yun yung nangyari. Doon nag-umpisa na bakit ako nawalan ng gana. It's because talagang napakasakit sa akin noon. Hindi ako nag-iisip ng masama sa kasama ko, pero yung kasama ko ginaganon pala ako. So salamat sa iyo, Saure. CPO ka na ba, Senior Chief? Salamat sa iyo, bagaman hindi man tayo nagkaroon man tayo ng lamat sa ating samahan diyan. Pero salamat sa iyo dahil isa kang kasama na bagaman may impormasyon hindi mo tinago, sinabi mo talaga. Excuse me So dahil dun sa sinabi ni Saure na inform ako na gano'n na palang sinasabi ng aking mga kasama. At buhat noon nawalan ako ng gana,
sinabi ko sa inyo noon, talagang ginawa ko at nagawa ko nga. At ang sabi ko nga noon, gusto ko mag-retire ng seaman second lang. Kaso, pinumot ako ni then CEO namin, si Commodore Noli C. Flores. Ganon. Tapos si Commodore Rueras. So ganon, hindi ko matanggihan. At yung latest ko, yung pinakauli ko, si from the Commandant Philippine Coast Guard, si Sir Abo. Siya na ngayong mayor doon sa Batangas. Sir, salamat sa inyo. At salamat sa kay First Master Chief namin, si First Master Chief Bindanya, taga Batangas din. Salamat sa inyo. Sana makarating ito sa inyo yung aking Facebook Live, at kung makarating man sa inyo at ang aking Facebook Live, ay taos puso akong nagpapasalamat sa inyo sa mga karangalan na iginawad nyo sa akin at ipinagkatiwala nyo sa akin. Salamat to. Diyos na ho yung bahala sa atin lahat. Diyos na ho yung bahala sa inyo. God bless sa inyong pamilya at sa inyong mga panibagong buhay. Samantala, dito sa Coast Guard ngayon, kasalukuyan, ako'y humaharap pa sa isang adjustment. So, masabi ko na lang siguro adjustment. Bagaman mahirap man ito kasi ang dami akong nakikitang mga masabi bang basta masabi lang ho na nakikita talaga. Kasi bilang isang aspirant or isang sa tinatawag na self-advancement, nag-aaral din ho ako ng batas. Dami ho akong nakikitang mga bagay na pwede ho nating maging basihan ho sa kung anong hakbangin na aking gagawin, mga legal halimbawa na hakbangin. At gaya nga ng mga nakausap nating mga abogado, may mga ina-advise din sila. At siyempre, antayin-tayin nila natin yung iba kung ano man yung mangyari dito. Pero sana sa akin lang, na-post ko naman na kung meron man mga circular, in particular, magtatanggal ka ng tao, dapat may moratorium. So, ganun ho sana. At saka sa grade ho ng offense, kung may offense ho, dapat may grade. Hindi ho kaagad na the maximum kasi that is not justice. Fairness kasi ho, dapat din fairness. Kasi ang fairness is also justice. So, ganun ho yan. So, sana natutunan nyo maraming bagay dito at na-refresh ko kayo. Meron ho, may mga batas ho tayong pwedeng pagbabasihan dyan, yung Republic Act 6656 sa security of tenure, kasi pasok na ho ako sa tinatawag na security of tenure, which is 20 years. Kasi 24 years na ho ako eh. At diniprive pa ho sa akin yung karapatan na optionally retire. So, tinanggalan ho ako ng ganun. It's because na wala na ho akong 10 years na natitira, pero tumatanggap po ng mga lateral entry. So may mga lateral entry, mga 5-10 years pinagbibigyan ho yan para makapag-retire lang sila. So galing ho sa ibang branch of service yun. Pero ako nakapwa nila Coast Guard, wala hong ganong basta-basta ang konsiderasyon. Lapatan na lang ako ng NHQ PCG Circular Number 05-20 dated 28 May 2020, paragraph 5, decimal F, saying na re-entry or re-entrant should have at least 10 years remaining in the active duty upon recon ng kanyang pagkatanggal. So ganun ho, sort of like that. So, ang question kasi niyan, constitutionality. Kasi active duty ako that time, tinanggal na lang. At first instance, so, yun ang magiging laban natin dito. At first instance, nagpa-process ako ng releasement. Doon ho ako tinanggal. At nung tinanggal ako, wala man lang nilagay doon na ano bang naging dahilan. Kasi dapat may explanation doon that directive, the directive issued by the Commandant Philippine Coast Guard should be consummated. Hindi ho na-consummate eh. Basta na lang ho pinutol iyon. Nilabasan ng panibagong letter at yung letter ho below the rank ng 4-star general or admiral. So with that rank, that is already a violation of the chain of command and the conduct and becoming and violation ng napakarami hong mga pwedeng isa dyan, yung mission and function ng isang opisina. Based on the mission and function ng isang opisina, dapat nandun ka lang dapat sa ganyang level. Hindi mo pwedeng i-exceed kasi pag nag-exceed ka, that's parang bahala na ho kayo. Sa ano na lang ho natin dadalhin ito sa kung ano mang pwedeng hakbangin. Pero ang sabi nga ng advice sa atin ng abogado is you have to exhaust. You have to exhaust all administrative legal remedies. Ganun ho siya. Bago ka maglabas ng magdala ng kaso sa proper courts or courts. Marami yung pwedeng pagpailan yan. Civil, pwede tayo mag-file ng civil. Pwede tayo mag-file sa ombudsman, sa Digambayan para maramdaman din nila yung kanilang mga ginagawa. Kasi hindi pwede yan na para kayong
impunity. Ganun ho. Na kung ini-stricto nyo kami, halimbawa dahil hindi kami nakapag-release na late reenlistment, tapos tatanggalin kami, para bang okay na lang sa inyo na wasakin yung ibang mga palisiya. So ganun no, may mga primary laws so iyan, may mga konsiderasyon iyan. At isa nga dyan sa dapat sana i-consider, kung meron mang ganyang circular, dapat nagkaroon sana din ng moratorium. At least 3 to 5 years na adjustment period. So dapat ganun. Or at least sabihin lang natin 2 years. Pero within that period, pero sigurado dapat ganun, may mga moratorium sana iyan. Para yung mga tao makapag-adjust o meron palang panibagong batas, ganito, ganyan. So ganun. Tsaka may massive dissemination information. Gaya ng dati, nung circular 2014 iyon, yung 0314 ba yon? Yung sa Code of Conduct. Yung kauna-unahang nilabas na Code of Conduct ko nung time ni Kaiser Isorena yun nung commandant namin dati. Siya yung, I think time niya yun Kasi na-assign ako noon 2012 na sa ako noon Tama, 2011 to 2012 ang commandant namin noon si Isorena. Opo, si Admiral Isorena, si Sir. Nagkaroon ho yun ng mga massive information within the Manila Cavite area. So ganun ho. So ganun sana. Meron ho sana akong mga ideas dito na gusto ko sanang ilagay dyan, ibuhos dyan, pero baka wag na lang muna siguro. Kasi una, gusto na nila akong palisin, ayaw na nila akong iserbisyo. Yun, pinaprocess ko na lang yung aking reinstatement dyan para makapag-re-enlist at makapag-retire. So ganun ho katindi. Kung humanitarian ito, itatanggalin ka habang nagre-re-enlist para mag-reinstate ka, para ma-reinstate ka, para mag-re-enlist ka, para mag-retire ka. So, makita talaga ito. Hindi naman tayo bobo at kung sa korte man ito ng tao, sa hukuman, talagang sana magkaroon tayo ng hustisya kasi hindi naman mga bobo, mga judge dyan. Kasi makita no? Nagre-re-enlist ka para sana makita yung dahilan mo doon kasi magsasubmit. Willing naman ako mag-submit doon sa explanation letter. Sasabihin ko talaga. At yun din yung sasabihin ko, hindi naman magbabago yun. Kung anong sinabi ko, yung 2022, isa sa mga dahilan yun. Kasi may mga konsiderasyon yun na dapat kong sabihin. Kasi ang directive sa amin ni Commandant was to re-enlist and to submit an explanation letter together with your unit CO. Mag-submit kayo ng explanation letter. Nagpa-process na ako, nag-comply ako At yung masakla pa, yung mga attachment ko doon sa first ko na sinambit na letter of appeal, nagkandawalaan. So, may mga problema na ngayon iyan. Kasi bakit? Pagka yung mga documents na isubmit mo na, part na yan siya ng government documents, pag once sinira, winala mo yan, that is masabi natin criminal kasi pag sumira ka ng mga dokumento, winala mo, ginago mo, bagaman may communication yan, may flow kasi yan May takbo yan may mga, kaya nga may receiving copy yan So, gano'n Kailangan talaga may maipa-receive ka para may record ka kung sino ho. Tulad dito, may mga documents ako rito. Marami akong documents dito pangontra sa mga nagsasabi sa akin. Tulad niyan, sabi ng isang kasama ko nung last lang nag-usap kami. Opo, hindi ko na lang siya i-drop name dito. Ang sabi niya, recidivist. Sabi ko, i-correct lang kita, kasi master chief na siya Sabi ko, correct lang kita, master. Sabi ko, kung recidivist ako, nasaan yung first mga offenses, mga records? Saan yun? Wala siyang maipikita. Therefore, sabi ko, i-correct lang kita. If you have to say something, if you have to make a claim, you should have a support to back that claim. Document support ba? Wala. Ano ibig sabihin yan? Di ba hearsay yan? Kung nakapagtrabaho ka, halimbawa dati sa isang unit na intelligence, you have to make a report. That is a statement na backed by reports and backed by documents or support. May mga yan Gagawa ka ng report 6W1H, what, when, where, why, who, which, and how. Ganun yon, mag-establish ka nun. Kung wala kang mabigay na support yan. Diba? Sabi yan dito sa pinapanood natin na America is not the greatest country. There's no statement to support that America is the greatest country. Gusto niyo ba mapanood? Para madagdag. Refresh lang ba, no? So ganun marami akong talent dito, tinatago lang. Kasi hindi naman pwedeng ilabas natin, pamigay. Tulad yan, hinahamak na nga tayo dyan.
Yung pala mga tinutulungan natin, yung mga inaano, yung palang humahamak sa atin, yun. Okay lang yun. Tinatawanan ko lang. Sabihin na sira ulo ako. Walang problema yun. It's because I know for a fact that Margaret Thatcher, former Prime Minister of the United Kingdom, said, if they attack you personally, meaning they have no political argument left. So ganun lang yun. Sabi naman ni Socrates, a debate is lost when insult become a loser tool. Ganun lang ho yan. So sa nag-aamon sa akin dati si Dieter Kapitin, inaamon ko na nga siya wala eh. Tinawag niya ako nagmamagaling dahil sinabi ko doon na ano ba yon? Yung sinabi ko dati regarding doon kay Barsaga, yung sa second suspension niya sa House of Congress doon sa pinos ni Atty. Vic Rodriguez. Ang pinos ko doon kay Plato naman, no one is more hated than he who speak the truth. So ganun yun. Inamon ko siya sa debate. Sige, ikaw dyan sa positive side na pabor ka sa suspension ni Barsaga. Ako dito sa negative side, hindi ako pabor. Magdebate tayo. Diba nasuspende na? Ang sabi ko nga doon kay Dieter Kapitin, oy Dieter Kapitin, baka nanonood ka ng Facebook live ko. Kung i-consider mo mag-debate tayo ha. Anytime open ako. Sige. Gusto mo tawagan ako, biglayin ako. Pwede impromptu. The best nga yan eh. Syakin mo ba ako? Subukan mo. No, syakin mo ako. Oh, sige. Mag-debate tayo. May kasama akong pinakamagaling na abogado. Welcome. Sige, pagbigyan kita kaagad. Ganun lang yung kadali sa akin. Walang problema. Dieter Kapitin, kung anytime, whenever you're ready, you just say, mag-online tayo. Okay, biglayin mo. Gustuhin mo ako impromptu. Pwede rin. Kung gusto mo may schedule, pwede rin. Bahala ka. Ang usapan natin dito, pag matalo ka, walang mawawala sa'yo. Pag ako naman matalo, goodbye ho, yung Facebook live ko, close ko na ito, i-delete ko ito. Ganun lang ho yan. Di po ba, pabor lahat sa'yo? At nasuspindi na si Barsaga, di ba? Congressman, 4th District of Cavite. Nasa isa akong cellphone pala. Ito. And this is for all three of you. Move on to the next question. Go ahead. Hi, my name is Jenny. I'm a sophomore, and this is for all three of you. Can you say in one sentence or less what? You know what I mean. Can you say why America is the greatest country in the world? Diversity and opportunity. Lewis? Freedom and freedom. So let's keep it that way. Well, the New York Jets. No, I'm going to hold you to an answer on that. What makes America the greatest country in the world? Well, Lewis and Sharon said it. Diversity and opportunity and freedom and freedom. I'm not letting you go back to the airport without answering the question. Well, our Constitution is a masterpiece. James Madison was a genius. The Declaration of Independence is, for me, the single greatest piece of American writing. You don't look satisfied. One's a set of laws and the other's a declaration of war. I want a human moment from you. What about the people? Why is America not the greatest country in the world, Professor? That's my answer. You're saying yes. Let's talk about Sharon. The NEA is a loser. Yeah, it accounts for a penny out of her paycheck, but he gets to hit you with it anytime he wants. It doesn't cost money. It costs votes. It costs airtime, column inches. You know why people don't like liberals? Because they lose. If liberals are so fucking smart, how come they lose so goddamn always? Hey, and with a straight face, you're gonna tell students that America is so star-spangled awesome that we're the only ones in the world who have freedom?
Canada has freedom. Japan has freedom. The UK, France, Italy, Germany, Spain, Australia, Belgium has freedom. So 207 sovereign states in the world, like 180 of them have freedom. All right. And yeah, you, sorority girl, just in case you accidentally wander into a voting booth one day, there's some things you should know. And one of them is there is absolutely no evidence to support the statement that we're the greatest country in the world. We're 7th in literacy, 27th in math, 22nd in science, Teka. 49th. Di ba may sinabi niya, there's no to support statement. Ganon dapat. Dapat pag nagbitaw kayo ng salita, there should be a support. Kaya ako meron akong support dito eh. Kaya sabi sa akin na recidivist, nasaan yung report na recidivist ako? O may mga intelligence naman dyan, baka dumadaan kayo rito, report kayo ng report sa kasama nyo, sarap na sarap yung iba sa inyo dyan. Nakakasira kayo ng kasama nyo, birahin nyo ng birahin. Hindi nyo man lang tinitingnan bakit nagkaganito ako. Nilason ako dyan sa Coast Guard mula 2001 hanggang 2003 bago ako na-relieve dyan. Sana kung alam ninyo, gaya ng ibang mga senior officer dyan, nagpahinga na si Sir De La Cruz, si Joselito De La Cruz, si Sir, si Gistoni, si Sir. Alam ni Sir iyon. Alam din ito ni former commandant namin, Admiralista. I-drop name ko kasi nagpahinga na sila, hindi na pwedeng istorbohin sila. Alam man ito ng isang officer na kinulata ako noon sa CGTC dyan, parang ayaw kong manggitin yung pangalan, maano pa yung loob ko eh. May sakit na ako nung time na yun, talagang kinulata pa ako, nagkahematoma, nasira pa nameplate ko, uniform ko, halos grabe. Sobrang gaan ko noon, lose weight ako, out of shape ako eh. Kulatahin ka ba naman? Grabe kayo. Yung officer dyan na active ka pa naman, sir. Sarap na sarap ka talaga, sir ha. Hindi mo mahintuan ha. Okay lang, sir. Pagdating ng araw, sir, may balik naman yan. Kaya nga nang sinabi ko, sir, sa inyo, graduate ako ng Maritime School. May diploma, may transcript ako. So, ganun lang yun, sir. Panahon nyo ngayon, baka pagdating ng araw, magka-problema din kayo. Sana wag naman. Kasi kung pamilyado kayo, iindahin mo rin yung ginawa nyo. Wala kayo sa kwan. At sa mga kasama ko, alam ko naman may balik sa inyo, kita ko naman eh, napapansin ko eh. Kasi kung ako magsalita rito, may mga ebidensya din ako, may mga alam ako. Mabigat yung mga sasabihin ko. Lalo na may mga intelligence report, hindi lang dyan sa Philippine Coast Guard. Labaso ng Coast Guard may mga intelligence yan eh. Ganun no. Sa police, sa ibang branch of service, may mga intel report yan. At saka doon sa inyong lugar, may mga reports din yan. So ganun no yan. At saka sa mga taong na perwisyon ninyo, halimbawa, ganun lang yun. May mga kwentong-kwento kasi din tayo eh. So ganun lang ho yan. So hindi ko na pagpahabain pa yung tungkol sa inyong mga kung ano mang meron kayo. Basta ang akin lang, sabi nga dito, you have to have a support. So ganun. Sa akin naman kasi gusto ko talaga, sabihin ko na sa inyo dito, tapatin ko kayo, gusto ko talaga mag-file ng kaso. So ganun no. Kasi meron ho akong tinatawag na documentary evidence. Meron ho yan sa Rules on Evidence, Rules 1, 2, 8, 2, 1, 3, 4 of the Rules of Court. Meron nung documentary evidence dito, meron akong digital evidence, yung mga text, mga ganyan. Kasama ho yan sa mga coercion, mga kung ano-ano. Patong-patong din ho ito. Ganun ho. Gusto ko talaga mag-file ng kaso din. Kasi ang isang sa mga question natin dyan, yung constitutionality at institution. Kung institution, dapat you have to build an institution. Hindi yung dinidestroy mo. It's because of the policy. Dapat nga may mga moratorium yan eh. May mga adjustment yan eh. So ganun no. So ganun yan siya. Tapos kung may nag-violate man halimbawa at pagpalagay natin walang moratorium, dapat bigyan nyo ng kaukulang punishment. Ano yon? Written stern warning o written. Tapos reprimand. Tapos suspension or suspension without pay or removal. So ang pinaka-maximum kasi na binigay sa akin sa naging offense ko is removal agad. Which is na again, may mga grade level of punishment, may form of punishment. So, ganun lang yun siya. Tsaka dapat may humanitarian consideration at may consideration doon sa security of tenure. Kasi under sa 6656, dapat mayroong consideration doon. May due process pa rin. So, yung due process at first instance, nagre-reenlist ako is because I have to comply with the Commandant's Directive. And I did, which nang ginawa ko, initiative ako sa CG1 para inform sila, nagre-reenlist ako, pero hindi ako binigyan ng audience in spite of my request for audience to speak, to
to inform. Ganon ba? Sabihin dapat ganon. So, ang malungkot lang kasi ang pagkakaalam ko as a Coast Guard, the environment, the culture, gaya ng mga senior officers na naabutan ko dati, karamihan doon nag-retired na, karamihan din nagpahinga, may mga consideration sila. May mga humanitarian consideration sila. It's because they know and we know that the Philippine Coast Guard is an institution, and under doon sa Memorandum of Understanding 01 dated 2000, nandyan sa Blue Book ng Doctrine Development Research Center sa Education and Training Command, meron dyan nakasaad na the government directs all government agencies for the national development, sort of like that. Andyan o dyan sa MOU 01 dated 2000. Ganun nung nakalagay iyan. So, tayo naman halimbawa sa preamble, nakasaad yan yung sinasabi na establish a government. So, what is that establishment of government? Kung may government na nga tayo tapos walang humanitarian consideration, anong sabi doon na humane society? Was that humane? Is this humane na mag-suffer kami ng 11 months or 10 months? Is this humane na i-destroy mo yung pag-asa ng tao? Is that humane na hindi ka man lang nagbigay ng grade ng offense doon na dapat stern warning, reprimand muna? Ganon dapat eh. Was that justice? Was that humane na despite of the commandant's directive at nag-comply naman ako, itatanggalin ka na lang without the due process? Iyon ang pinoproseso doon eh. So gano'n, no? Was that humane na nagpasa kayo ng circular na yan, may yung moratorium? So gano'n, no? Ngayon sa mga kasama ko dyan sa Philippine Coast Guard, tama yan, sabi niyo sa akin wala ka sa position, correct. Pero ang sinasabi ko, may dahilan, may punto, may legal basis na dapat may moratorium iyan. So sa hierarchy dyan ng aming mga non-officer enlisted, sana makita din ninyo iyan mga kasama ko. Bagaman ako'y senior ninyo, junior ko kayo, siyempre kayo natataas ng posisyon nyo eh. Ang lakas pa nga ng iba dyan mga insulto sa akin eh. Bagaman junior na junior ko lang. So ganun no. Kung magtitimbangan man tayo halimbawa ng mga na-contribution, pwede ho ako magsabi din. Andyan ho, may acknowledgement letter ako dito sa Malacanang. Isa dyan yung Migrant Workers Office. Tinayo yan ni former President Rodrigo Roa Duterte. So ganun lang ho. Although hindi ko inaangkin yun, hindi ako credit grabber. Pero ang sinasabi ko, yung sinambit ko na idea was ahead. Ahead doon sa sinasabing Migrant Workers Office na yan. Tapos ng 2022, isa na nga dyan yung pagtakbo ni Bongbong Marcos ng presidente. 2 weeks, 3 weeks prior the Comelec and Bank resolution ruling para makatakbo siya bilang presidente, pangulo. Naglabas ako niyan doon ng quotation doon ng nakipag-argumento ko sa YouTube. Ganun ho. Sa Color Guard, makalimutan pa ba yan? Sa Code of Conduct ng Coast Guard, makalimutan ba yan? Sa Saving Lives, meron din ho ako. Namatay na nga pala itong si Juan, yung condolence sa pamilya ni Taratitat dyan sa may parola, si ate, taga Sambuanga, sa Bacana, tawag nila dyan, Taratitat eh. Taratitat, ewan ko bakit Taratitat ng tawag nila. Kasi tawag nila niya, ate, tara, parang ganun ba? Ewan ko ba, hindi ko maintindihan. Wala ko akong kaalam-alam doon eh. Basta yun lang ho. Nagpahinga na pala yung anak niya, yung muntikan ko ng mabaril dyan mismo sa Coast Guard Base Parola. Nung time na siya pala yun, sasaksakin niya si Chief Glian, nakapag-retired naman si Chief Glian eh. Ganun ho. Si Pedi, alam ko si Pedi, class 4 ka eh. Siguro Master Chief na to si Pedi. So, congrats sa'yo, Pedi. Ganun lang ho yan. So, ano pa ba? At napahaba-haba na mga, sus, grabe na ito. Ito na lang, pang ating palang segment ngayon is OD Alteram Part-Time, let us share the other side. So, yun lang ho siya. So, tapusin ko muna dito kasi after nito magla-live ulit ako, may isi-segment ulit ako ha. 2 sana to eh. Bala ko isama dito pero napakahaba na. So, salamat ng maraming salamat sa inyo. Ganun lang ho. If you have to make a claim, you have to prepare your support. So, ganun ho. At kung may mga policy man, dapat may mga tinatawag na moratorium for the adjustment. So, ganun yan. At kung magpataw ka man halimbawa ng punishment, dapat may mga level, may grade yan. At kung halimbawa, minaksimum mo, depende sa offense yun. Kung criminal na halimbawa, warranted na ganun, pwede yun. Pero minor eh, kasi nga nahulog nga lang akin dun sa late eh. So, dapat pag late, reprimand lang yun. So, ganun. Reprimand or stern warning. So, either dun sa dalawa. Most probably, reprimand yun. Ang reprimand pala, hindi ka pwedeng magpa-promote 1 year. Pag nabigyan ka ng reprimand 1 year, hindi ka pwedeng ma-promote, hindi ka pwedeng mag-schooling. So, ganun no. So, again, doon sa sinasabing recidivist,
Wala ho kayong claim niyan. So therefore, anong labas nun? Hearsay. So marami naman sa inyo dyan, taga-sira, maninira, mga ganito, ganyan. Bahala no kayo. Baka sa akin lang, baka marinig ng iba yan. Saan yung proof ninyo na si Chief Sukgang, recidivist yan? Ganon yun. Pag wala kayong may pakita, kawawa naman kayo. So salamat ng maraming salamat sa inyo, sa aking mga viewers, sa aking mga followers. Salamat to. 277 na tayo ngayon. Salamat to sa inyong tiwala. 277 na tayo. At pagpasensyahan nyo na, baka minsan medyo mabilis ako magsalita. Pwede rin ho kasi as much as possible, binabagalan ko lang. At least mas maganda sana pag deliver talaga malinaw, kasi mahirap din minsan pagka mabilis, tapos siyempre yung digestion ba ng tao, kasi pag nagsasalita ka kailangan ma-digest na din iyon. So ganun lang ho iyon. So maraming salamat sa sa mga viewers ko at sa mga friends na panibago, mga na-add ko. So salamat. At kay Dan Claude, salamat sa pag-love. Salamat sa pag-love, at dahil dun sa pag-love mo, pinagbigyan ko na mag-live tayo ngayon. So, salamat sa Diyos, sa Panginoon at sa Espiritu Santo. Sana kayo ay masaya kasama ang inyong pamilya, at kung kayo nag-iisa ay masaya kayo sa Panginoon. Shoutout sa aking mga magulang, sa aking tatay na magiting, Jesus Senior at Daisy Sukgang, sa aking mga kapatid, sila dyan, sa aking mga pamangkin, relatives at mga kaibigan, at bahala na kayo kahit sa aking mga kaaway. Bahala na kayo. Pag nagkagera tayo dito sa West Philippine Sea, makangailangan din kayo ng tulong namin. So, ganun lang ngayon. So, sa Diyos po ang karangalan at ang kapurihan. Again, ito po ang inyong host, Jesus Sukgang Jr. Ode Alteram Partem. Let us hear the other side. Amen.